Ito yung balita mga kababayan na pwedeng ikagalit na naman po ng mga nausog kasi lalong gumanda po yung ating sitwasyon ngayon in terms of investment. Ayan po, 3 foreign firms interested in Mindanao Railway Project. Di ba mga kababayan, during the time of Maudigs, hindi na natuloy kasi hindi na nag-renegotiate yung ating gobyerno. Mga Chinese contractors po. Alam naman po ninyo yung pinagagawa ng China dito po sa atin sa issue ng West Philippine Sea. Ginagamit po itong issue sa mga investments nila para hindi po tayo pipiyok. Huwag lang tayo magreklamo kasi tumutulong sila na mapaunlad yung ating economy. Ganun yung strategy po nila. Habang nag-invest sila rito, sila naman po yung lalong yumayaman, hindi man po tayo. Kinakamkampanaan nila yung ating territory. Double whammy po. Yun ang nangyari during the past administration. Buti na lang po, nanalo yung ating Pangulong Bongbong, binago yung policy. So ito na po, hindi na natuloy yung railway system na ang magpupundo po, China. O ngayon, may interesado na pong 3 mga foreign firms para ipostro yung Mindanao Railway Project. So ito ngayon yung magandang balita. After the national government announced it would no longer pursue loan negotiations with the Chinese government para sa Mindanao Railway Project, Mindanao Development Authority Minda Secretary Leo Tereso Magno said that there are 3 foreign private companies that are interested in constructing the project. So ito yung maganda mga kababayan kasi hindi pwede nating hayaan na hostage tayo ng China. Yung mga propagandista nga po ng nausog, sabay post naman po si Mr. Sasot na yung Chinese embassy po with the Chinese Filipino community tumulong po sa relief operations. Wala man problema po na tumulong kayo sa relief operations. Pero hindi nangangahulugan na pag tumulong na kayo sa relief operations, inyo na yung aming territory. Ayan po, mga kababayan, yung post ni Mr. Sasot, Rogando Sasot. Despite conflict, there for each other. Yan yung Chinese ambassador po, namimigay ng donation. Nag-relief operation sila. For propaganda po nila yan. Pati yung disaster, ginagamit nila sa propaganda na sila tumutulong. Kahit man tayo po, tumutulong din sa kanila sa panahon ng mga disaster. Ayan ba? Pag may mga Chinese fishermen po na nalagay sa peligro, sinasakluluho natin po. Ganon tayo Pero hindi nangangahulugan na kayo tumulong, nakikipagbarkada kayo sa amin, pero may ulterior motive. Ang motibo para hindi tayo papalag kung kakamkamin nila yung ating exclusive economic zone. Dapat walang ganon at hindi tayo papayag sa ganong sistema na parang inaamo tayo sa mga pagtulong nila. Yan minsan ang mga ugali nila Magre-regalo, pero may gusto palang makuha sa pagre-regalo, may kapalit po. Mas matindi yung kapalit. Tama ba? Tulad nitong investment. Gusto nila na tulungan tayo na implement mga kababayan yung Mindanao Railway System. Pero ang sa likod ng kanilang pagtulong, nag-invest sila, nagyaman sila rito, gusto pang kamkamin yung ating West Philippine Sea. Di naman maaari ang ganon. Nagkinabang na kayo sa investments. Tumubo na kayo, lalo kayong yumaman dito sa Pilipinas. Pati yung aming natural resources and territory, gusto ninyong kunin. Tama ba yon? Binigyan na kayo nga ng pabor. Kaya tama ito, mga kababayan, na ginagawa ng ating administrasyon. Di na nag-renegotiate sa Chinese investor. Kasi hindi man lang po sila yung interesado dito sa atin. Maraming gustong pumasok na mga investors. So ito na nga po mga kababayan. So 2 firms daw, sabi ni Magno, ang galing po sa South Korea. At yung isa naman po, galing sa Japan. Japanese firm. Ang nagbigay ng, nagpaabot ng interest na ipagpatuloy po yung Mindanao Railway Project. So sabi po niya, yung Department of Transportation is working on the new technical description as the national government wants to pursue a more modern technology. Mas quality pa po. Technology, mas magaling.
Ikumpara po ninyo yung technology sa transportation ng China kaysa sa technology ng South Korea at saka ng Japan, malayo man po yung China. Alam na ninyo, pag Chinese made, kailangan pa bang ipaliwanag natin pag made in China? Madaling masira pag galing China po, kasi yung ginawa nila, dapat mga madaling masira para order lang sa kanila ng order. Pag nasira yung bago ng train, siyempre, sila yung supplier, exclusive. Sila rin yung papalit. O di wow, panalo sila. Kaya tingnan ninyo yung mga Chinese products, ang daling masira. Para bili ka lang ng bili. Kaya siging yaman po nila. So tama po itong desisyon na ginawa ng ating gobyerno. South Korean firm at Japanese firm. Maganda yung mas advanced yung kanilang technology in quality po. So yan po. More modern technology that will utilize electricity instead of diesel under the previous proposal. Electricity po siya. So clean energy. Yung sa China po, diesel. Yung mas maganda, mga kababayan. Magno said DOTR also wants to build a railway project that would cater to both cargos and passengers to help more produce from different farms to boost agricultural sector in Mindanao. Napakaganda po, mga kababayan, ng nangyari. He said the proposed railway system under the administration of former Rodrigo Duterte could only carry passengers. Napaganda pa po. Magno said the DOTR is working on terms of reference to proceed with the new feasibility study. In a letter dated July 12 to President Ferdinand Marcos Jr., Kim Dong-man, chairman ng Mindanao Oriental Rail Technology, expressed his firm's interest in the design and construction of the project. Sumulat mismo pala sa ating Pangulo. Sabi po niya, his team from the Mindanao Oriental Rail Technology Consortium conducted an inspection of all the possible Mindanao routes, including nearby major economic hubs and ports in the region. Kim said they were impressed with the beauty and potential of Mindanao as major economic hub. Di ba? Sama-sama po tayo sa bagong Pilipinas. Sa pag-unlad ng bagong Pilipinas, huwag kayong nakikinig sa mga nausog. Walang kakwenta-kwenta. Destructive politics po ang nausog. Ang politika nila based on hatred and vested interest. Self-interest lang po. Survival ng mga Duterte. Wala man silang paki sa ating mga mamamayang Pilipino. Di ba? Kundi yung magpasikat lang po sila. Tingnan ninyo kung may paki sila sa ating mga mamamayang Pilipino. Nilayasan ni Inday po sa gitna ng emergency. Di ba? Ganon ang mga pag-uugali po nila. He said Mindanao could contribute to the country's growing economy. Kim believed that a railway project anya will support Mindanao's various industries including, among others, agriculture, food processing, exports, mineral processing, and tourism. Sabi niya, yung aming company anya commits to utilize South Korea's railway technology for the Mindanao Railway Project. So sabi po ni Magno, ang ating pamahalaan has several options to obtain the financial requirement needed to build the railway system, including its own resources, private-public partnership or PPP, o sa pamamagitan ng foreign loans. So lalong napaganda, mga kababayan, pinag-aagawan po tayo ng mga investors ngayon kasi nakikita nila maganda yung pamamahala ng ating Pangulong Bongbong. Ito pa, tingnan ninyo mga kababayan, sabi dito sa inquiry report, ngayong araw na to pa lang, Norwegian firm raises stake in Philippine Renewable Energy. Ito na yung produkto na munga na yung mga pagpapagal ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-promote ng ating bansa sa mga investors, sa pag-iikot niya po sa buong mundo, sa mga foreign travels. Lagi niyang ini-emphasize yung kagandahan ng ating bansa as an investment destination. So yan po, mga kababayan. So sabi dyan sa balita, renewable energy investments dominated the landscape in the first half of the year, with projects in the sector making up the majority of the 950 billion pesos
in projects approved by the Board of Investments. This can be attributed to the clear policy direction ng ating Pangulong Marcos. Marcos administrations has set clean energy will account for 35% of the energy mix by 2030 and up to 50% by 2040. A far different picture from today, where as much as 62% of the country's power requirement is supplied by coal-fired power plants. Clean energy na po tayo kasi sira na po yung mundo. Tingnan ninyo yung climate change, consequences ng climate change po. Binaha tayo. You see, patindi ng patindi yung mga natural calamities. So ito yung policy direction ng ating Pangulo. So such an ambition has made the Philippines an attractive destination for companies such as Norway-based SKTIC, which is eager to widen its footprint in the country's burgeoning renewable energy sector. So sabi po ni SKTIC CEO Terji Pilskog, it is our vision and our passion as a company to contribute to the accelerating green transmission, bringing more renewable energy into the markets globally. And we are especially focusing on markets where we see that green energy and renewable energy can really make a difference, where we see that it has an impact, and where we see that it makes fundamentally sense from a competitive point of view. Oslo-based SKTIC is a leading renewable energy solutions provider, accelerating access to reliable and affordable clean energy in high-growth markets, emerging markets, with the Philippines among its focus markets. Meaning, nakikita nila ang accelerating growth ng ating economy. Di tulad ng mga sinasabi ng mga nausog, taga-nausog na humina yung economy sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi nila. All of this na mga pinagsasabi ng mga taga-nausog, fake news po. Nakita ninyo, yung mga investors, di ba? Sila na mismo ang nag-apply. Ibig sabihin, sila yung nakakaalam kasi nakikita nila yung potential, great potential ng economy ng ating bansa. Tama ba? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.